Ang Adventist Home, Seksyon 15, Mga biyaya na nagpapaliwanag ng buhay ng pamilya. Kabanata 69, Kagandahang loob at kabaitan. Courtesy will banish half-life's ills. Ang prinsipyong itinanim ng utos na, maging magiliw sa isa't isa, ay nasa pinakapundasyon ng kaligayahan sa tahanan. Ang kagandahang loob ng Kristiyano ay dapat maghari sa bawat sambahayan. Ito ay mura, ngunit ito ay may kapangyarihan upang mapahina ang mga kalikasan na magiging matigas at magaspang kung wala ito. Ang paglilinang ng isang pare-parehong kagandahang loob, isang pagpayag na gawin ng iba tulad ng gusto nating gawin nila sa atin, ay magpapalaya sa kalahati ng mga sakit ng buhay. Nagsisimula ang kagandahang loob sa tahanan kung gusto nating gawin ng ating mga anak ang kabaitan, kagandahang loob, at pagmamahal. Tayo mismo ang dapat magpakita sa kanila ng halimbawa. Ang kagandahang loob, kahit sa maliliit na bagay, ay dapat ipakita ng mga magulang sa isa't isa. Ang universal na kabaitan ay dapat maging batas ng bahay. Walang bastos na pananalita ang dapat gamitin, walang mapait na salita ang dapat sabihin. Ang lahat ay maaaring magkaroon ng isang masayang mukha, isang banayad na tinig, isang magalang na paraan, at ito ay mga elemento ng kapangyarihan. Ang mga bata ay naaakit ng isang masayahin, maaraw na kilos. Ipakita sa kanila ang kabaitan at kagandahang loob, at ipapakita nila ang parehong espiritu sa iyo at sa isa't isa. Ang iyong kagandahang loob at pagpipigil sa sarili ay magkakaroon ng mas malaking impluwensya sa mga karakter ng iyong mga anak kaysa sa mga salita lamang. Ang kabaitan sa isa't isa ay nagiging paraiso sa tahanan, sa pamamagitan ng mabait na pakikipag-usap sa kanilang mga anak at pagpupuri sa kanila kapag sinisikap nilang gawin ang tama, maaaring hikayatin ng mga magulang ang kanilang mga pagsisikap, pasayahin sila ng husto, at itapon sa paligid ng pamilya ang isang alindog na magpapalayas ng napakadilim na anino at magdadala ng masasayang sikat ng araw. Ang kabaitan at pagtitiis sa isa't isa ay gagawing paraiso ang tahanan at aakitin ang mga banal na anghel sa bilog ng pamilya, ngunit sila ay tatakas mula sa isang bahay kung saan may mga hindi kasiyasang salita, pagkagalit, at pagtatalo. Ang kawalang kabaitan, pagrereklamo, at galit ay nagsara kay Jesus mula sa tahanan. Ang kagandahang loob ng pang-araw-araw na buhay at ang pagmamahal na dapat umiral sa pagitan ng mga miyembro ng parehong pamilya ay hindi nakasalalay sa panlabas na mga pangyayari. Ang kaaya-ayang mga tinig, banayad na asal, at taos-pusong pagmamahal na makikita sa lahat ng mga aksyon, kasama ng industriya, kalinisan, at ekonomiya, kahit isang hovel ang pinakamasaya sa mga tahanan. Itinuring ng may likha ang gayong tahanan ng may pagsang-ayon. Marami ang hindi dapat mamuhay para sa labas ng mundo at higit pa para sa mga miyembro ng kanilang sariling pamilya. Dapat ay mas kaunti ang pagpapakita ng mababaw na kagandahang asal at pagmamahal sa mga estranghero at mga bisita at higit na kagandahang loob na nagmumula sa tunay na pagmamahal at pakikiramay sa mga mahal sa buhay ng ating sariling mga furry side. Tinukoy ang tunay na kagalang-galang, may malaking pangangailangan ng paglinang ng tunay na pagpipino sa tahanan. Ito ay isang makapangyarihang saksi pabor sa katotohanan. Kung kanino man sila lumitaw, ang kabastusan ng pananalita at pag-uugali ay nagpapahiwatig ng isang pusong nasesira. Ang katotohanan ng makalangit na pinagmulan ay hindi kailanman nagpapababa sa tumatanggap, hindi kailanman ginagawa siyang magaspang o magaspang. Ang katotohanan ay lumalambot at nagdadalisay sa impluwensya nito. Kapag tinanggap sa puso, ginagawa nitong magalang at magalang ang kabataan. Ang pagiging magalang na Kristiyano ay natatanggap lamang sa ilalim ng paggawa ng banal na espiritu. Ito ay hindi binubuo sa affectation o artificial na polish, sa pagyuko at simpering. Ito ang klase ng kagandahang asal na taglay ng mga taga-sanlibutan, ngunit sila ay walang tunay na Kristiyanong kagandahang asal. Ang tunay na kinang, tunay na kagandahang asal, ay nakukuha lamang sa praktikal na kaalaman sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang tunay na kagandahang asal, tunay na kagandahang loob, ay isang kabaitang ipinapakita sa lahat, mataas man o mababa, mayaman o mahirap. Ang diwa ng tunay na kagandahang asal ay pagsasaalang-alang sa iba. Ang mahalaga at matibay na edukasyon ay yaong nagpapalawak ng pakikiramay at naghihikayat sa pangkalahatang kabaitan. Yaong tinatawag na kultura na hindi nagpapahalaga sa isang kabataan sa kanyang mga magulang, pinahahalagahan ang kanilang mga kahusayan,
pagtitiis sa kanilang mga depekto, at matulungin sa kanilang mga pangangailangan, na hindi gumagawa sa kanya ng maalalahanin at malambing, mapagbigay at matulungin sa mga bata, sa matanda, at sa kapwaspalad, at magalang sa lahat ay isang kabiguan. Ang Kristiyanong kagandahang loob ay ang ginintoang kapit na nagbubuklod sa mga miyembro ng pamilya sa mga bigkis ng pag-ibig, na nagiging mas malapit at mas malakas araw-araw. Gawing batas para sa pamilya ang ginintoang alituntunin, ang pinakamahalagang tuntunin para sa pakikipagtalik sa lipunan at pamilya ay matatagpuan sa Biblia. Hindi lamang ang pinakamahusay at pinakadalisay na pamantayan ng moralidad kundi ang pinakamahalagang kodigo ng pagiging magalang. Ang sermon sa bundok ng ating tagapagligtas ay naglalaman ng mga tagubilin na napakahalaga sa matanda at bata. Dapat itong madalas na basahin sa bilog ng pamilya at ang mahahalagang turo nito ay ipinakita sa pang-araw-araw na buhay. Ang gininto ang alituntunin, anuman ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin ninyo ang gayon sa kanila. Gayon din ang utos ng apostol, sa dangal na pinipili ang isa't isa, ay dapat gawing batas ng pamilya. Yaong mga nagmamahal sa Espiritu ni Kristo ay magpapakita ng kagandahang asal sa tahanan, isang diwa ng kabaitan kahit sa maliliit na bagay. Patuloy nilang hahanapin na gawing masaya ang lahat sa kanilang paligid, nakalimutan ang sarili sa kanilang mabait na atensyon sa iba. Ito ang bunga na tumutubo sa punong Kristiyano. Ang gininto ang tuntunin ay ang prinsipyo ng tunay na kagandahang loob, at ang tunay na paglalarawan nito ay makikita sa buhay at katangian ni Hesus. Anong mga sinag ng lambot at kagandahan ang sumikat sa araw-araw na buhay ng ating tagapagligtas? Anong tamis ang damaloy mula sa mismong presensya niya? Ang parehong espiritu ay mahahayag sa kanyang mga anak. Ang mga kasama ni Kristo ay mapapalibutan ng banal na kapaligiran. Ang kanilang puting damit ng kadalisayan ay mabango ng pabango mula sa hardin ng Panginoon. Ang kanilang mga mukha ay magpapakita ng liwanag mula sa Kanya, na nagpapatingkad sa landas para sa pagkatisod at pagod na mga paa. Ang pinakamagandang treatise on etiquette, ang pinakamahalagang treatise sa etiquette na isinulat kailanman ay ang mahalagang tagubilin na ibinigay ng tagapagligtas, kasama ang pagbigkas ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga salitang dapat isulat sa alaala ng bawat tao, kabataan, o luma, kung paanong inibig ko kayo, ay ibigin din ninyo ang isa't isa. Ang pag-ibig ay nagtitiis ng mahabang panahon, at mabait, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, ang pag-ibig ay hindi ipinagmamalaki ang sarili, hindi nagmamataas, hindi kumikilos ng hindi nararapat, hindi hinahanap ang sarili, hindi nagagalit, hindi isinasaalang-alang ang kasamaan, hindi nagagalak sa kalikuan, ngunit nagagalak sa katotohanan, dinadala ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis ng lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Ang Biblia ay nag-uutos ng kagandahang loob, at ito ay naglalahad ng maraming ilustrasyon ng di makasariling espiritu, ang magiliw na biyaya, ang kaakit-akit na ugali na nagpapakita ng tunay na kagandahang asal. Ang mga ito ay mga salamin lamang ng katangian ni Kristo. Ang lahat ng tunay na lamang at kagandahang loob sa mundo, maging sa mga hindi kumikilala sa kanyang pangalan, ay mula sa kanya. At nais niyang ang mga katangiang ito ay ganap na maipakita sa kanyang mga anak. Layunin niya na sa atin ay mamasdan ng mga tao ang kanyang kagandahan. Ang Kristyanismo ay gagawing maginoo ang isang tao. Si Kristo ay magalang, maging sa kanyang mga manguusig, at ang kanyang tunay na mga tagasunod ay magpapakita ng parehong espiritu. Tingnan mo si Paul nang dinala sa harap ng mga pinuno. Ang kanyang talumpati sa harap ni Agrippa ay isang ilustrasyon ng tunay na kagandahang loob gayon din ng mapanghikayat na kahusayan sa pagsasalita. Hindi hinihikayat ng ebanghelyo ang formal na pagiging magalang sa mundo, ngunit ang kagandahang loob na nagmumula sa tunay na kabaitan ng puso. Hindi tayo nagsusumamo para sa pagpapakita ng tinatawag ng mundo na kagandahang loob, ngunit para sa kagandahang loob na dadalhin ng lahat sa mga mansyon ng pinagpala. Ang tunay na kagandahang loob ay dapat motivated ng pag-ibig, ang pinakamaingat na paglinang ng mga panlabas na katangian ng buhay ay hindi sapat upang isara ang lahat ng pagkabalisa, malupit na paghatol, at hindi nararapat na pananalita. Ang tunay na pagpipino ay hindi kailanman mahahayag hanggat ang sarili ay itinuturing na pinakamataas na bagay. Ang pag-ibig ay dapat manatili sa puso.
Ang isang mesensinang Kristiyano ay kumukuha ng kanyang mga motibo ng pagkilos mula sa kanyang malalim na pag-ibig sa kanyang Panginoon. Sa mga ugat ng kanyang pagmamahal kay Kristo ay umusbong ang di makasariling interes sa kanyang mga kapatid. Sa lahat ng bagay na hinahanap, itinatangi, at nililinang, walang napakahalaga sa paningin ng Diyos kaysa sa isang dalisay na puso, isang disposisyong puno ng pasasalamat at kapayapaan. Kung ang banal na pagkakatugma ng katotohanan at pag-ibig ay umiiral sa puso, ito ay magniningning sa mga salita at kilos. Ang diwa ng tunay na kabutihan ay dapat manahan sa puso. Ang pag-ibig ay nagbibigay sa nagtataglay nito ng biyaya, pagiging angkop, at kagandahan ng ugali. Ang pag-ibig ay nagliliwanag sa mukha at nagpapasuko sa tinig, dinadalisay at pinatataas nito ang buong tao. Ito ay nagdadala sa kanya sa pagkakaisa sa Diyos, dahil ito ay isang makalangit na katangian. Ang tunay na kagandahang loob ay hindi natututo sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng mga tuntunin ng kagandahang asal. Ang kaangkupan ng deportment ay dapat sundin sa lahat ng oras, saan man ang prinsipyo ay hindi na kompromiso. Ang pagsasaalang-alang sa iba ay haantong sa pagsunod sa mga tinatanggap na kaugalian, ngunit ang tunay na kagandahang loob ay hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng prinsipyo sa kombensyonal. Hindi ito pinapansin ng caste. Itinuturo nito ang paggalang sa sarili, paggalang sa dignidad ng tao bilang tao, paggalang sa bawat miyembro ng dakilang kapatiran ng tao. Ang pag-ibig ay naipapahayag sa mukha, salita, at gawa. Higit sa lahat, dapat palibutan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng isang kapaligiran ng kagalakan, kagandahang loob, at pagmamahal. Ang isang tahanan kung saan nananahan ang pag-ibig at kung saan makikita ang pagpapahayag sa hitsura, sa salita, sa kilos, ay isang lugar kung saan ang mga anghel ay nasisiyahang manirahan. Mga magulang, hayaan ang sikat ng araw ng pagmamahal, kasiyahan, at masayang nilalaman na pumasok sa inyong sariling mga puso, at hayaan ang matamis na impluwensya nito na manig sa tahanan. Magpakita ng isang mabait, mapagtiis na espiritu, at hikayatin ang gayon din sa iyong mga anak, linangin ang lahat ng mga biyayang iyon na magpapatingkad sa buhay tahanan. Ang kapaligiran kung gayon ay magiging para sa mga bata kung ano ang hangin at sikat ng araw sa mundo ng gulay, na nagtataguyod ng kalusugan at sigla ng isip at katawan. Ang malumanay na pag-uugali, masayang pakikipag-usap, at mapagmahal na mga kilos ay magbibigkis sa mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng malasutlang mga lubod ng pagmamahal at higit na magagawa upang gawing kaakit-akit ang tahanan kaysa sa mga pinakabihirang palamuti na mabibili ng ginto. Iba't ibang ugali ay dapat maghalo, na sa utos ng Diyos na ang mga taong may iba't ibang ugali ay dapat magsama-sama. Kapag ganito ang kaso, dapat na sagradong ituring ng bawat miyembro ng sambahayan ang damdamin at igalang ang mga karapatan ng iba. Sa pamamagitan nito ay malilinang ang pagsasaalang-alang at pagtitiyaga sa isa't isa, hihinain ang mga pagkiling, at mapapawi ang magaspang na katangian. Maaaring matiyak ang pagkakaisa, at ang paghahalo ng iba't ibang ugali ay maaaring maging pakinabang sa bawat isa. Walang magbabayad sala sa kakulangan ng paggalang, ang mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo at sa parehong oras ay magaspang, hindi mabait, at hindi magalang sa mga salita at ugali ay hindi natuto kay Hesus. Ang taong masungit, mapagmataas, naghahanap ng kamalian ay hindi isang Kristiyano, sapagkat ang pagiging Kristiyano ay ang pagiging tulad ni Kristo. Ang paggawi ng ilang nag-aangking Kristiyano ay lubhang kulang sa kabaitan at kagandahang loob anupat ang kanilang kabutihan ay binabanggit ng masama. Hindi maaaring pagdudahan ang kanilang katapatan, ang kanilang pagiging matuwid ay maaaring hindi mapag-aalinlanganan, ngunit ang katapatan at katwiran ay hindi makatutulong sa kawalan ng kabaitan at kagandahang loob. Ang Kristiyano ay dapat maging simpatiya gayon din ang totoo, nakakaawa at magalang pati na rin ang matuwid at tapat. Anumang kapabayaan ng mga gawa ng kagandahang asal at magiliw na paggalang sa bahagi ng kapatid para sa kapatid, anumang kapabayaan ng uri, na kapagpapatibay ng mga salita sa bilog ng pamilya, mga magulang na may mga anak at mga anak na may mga magulang, ay nagpapatunay ng mga ugali na gumagawa ng pagkatao na hindi katulad ni Kristo. Ngunit kung ang mga maliliit na bagay na ito ay ginanap, sila ay nagiging mga dakilang bagay. Tumataas sila sa malalaking sukat. Sila ay humihinga ng matamis na pabango sa buhay na umaakyat sa Diyos bilang banal na insenso. Marami ang nangungulila sa pag-iisip,
marami ang labis na naghahangad ng magiliw na pakikiramay. Dapat tayong makalimot sa sarili, laging naghahanap ng mga pagkakataon, kahit sa maliliit na bagay, upang ipakita ang pasasalamat sa mga pabor na natanggap natin mula sa iba, at naghahanap ng mga pagkakataon, upang pasayahin ang iba at pagaanin at pawiin ang kanilang mga kalungkutan at pasanin sa pamamagitan ng mga gawa ng magiliw na kabaitan at maliliit na gawa ng pagmamahal. Ang mga maalalahanin na kagandahang loob na, simula sa ating mga pamilya, na lumalawak sa labas ng bilog ng pamilya ay nakakatulong sa kabuuan ng kaligayahan sa buhay, at ang pagpapabiye sa maliliit na bagay na ito ay bumubuo sa kabuuan ng pait at kalungkutan ng buhay. Sa pamamagitan ng social relations, contact is made with the world. Sa pamamagitan ng social relations na ang Kristyanismo ay nakikipag-ugnayan sa mundo. Bawat lalaki o babae na nakatikim ng pag-ibig ni Kristo at tumanggap sa puso ng banal na liwanag ay hinihiling ng Diyos na magbigay liwanag sa madilim na landas ng mga taong hindi alam ang mas mabuting daan. Maaari tayong magpakita ng 1,000 maliit na atensyon sa mga mapagkaibigang salita at kaaya-ayang tingin, na muling makikita sa atin. Ipinakikita ng walang pag-iisip ng mga Kristiyano sa kanilang pagpapabe sa iba na hindi sila kaysa ni Kristo. Imposibleng maging kaysa ni Kristo ngunit hindi mabait sa iba at nakakalimutan ang kanilang mga karapatan. Dapat tayong lahat ay maging saksi para kay Jesus. Ang kapangyarihang panlipunan, na pinabanal ng biyaya ni Kristo, ay dapat pagbutihin sa pag-akit ng mga kaluluwa sa tagapagligtas. Hayaang makita ng mundo na hindi tayo makasarili sa ating sariling kapakanan, ngunit nais nating ibahagi ng iba ang ating mga pagpapala at mga pribilehiyo. Hayaan silang makita na ang ating relihiyon ay hindi gumagawa sa atin na hindi nakikiramay o mahirap. Hayaan ang lahat na nag-aangking na tagpuan na si Kristo ay maglingkod gaya ng ginawa niya para sa kapakinabangan ng mga tao. Hindi natin dapat ibigay sa mundo ang maling impresyon na ang mga Kristiyano ay isang malungkot na mga tao. Kung tayo ay magalang at magiliw sa tahanan, dadalhin natin ang sarap ng isang kaaya-ayang disposisyon kapag malayo sa tahanan. Kung magpapakita tayo ng pagtitiis, kaamuan, at katatagan ng loob sa tahanan, magagawa nating maging liwanag sa mundo. Kabanata 70, Kasayahan. Ang tunay na Kristiyano ay magiging masayahin. Huwag hayaan ang mga kalituhan at alalahanin sa pang-araw-araw na buhay na mabalisa sa iyong isipan at makapal ang iyong noo. Kung gagawin mo, palagi kang magkakaroon ng isang bagay na makakainis at makakainis. Ang buhay ay kung ano ang gagawin natin, at makikita natin ang ating hinahanap. Kung hahanapin natin ang kalungkutan at problema, kung tayo ay nasa isang balangkas ng pag-iisip upang palakihin ang maliliit na paghihirap, marami tayong makikita sa mga ito na magpapalubog sa ating mga iniisip at sa ating pag-uusap. Ngunit kung titingnan natin ang maliwanag na bahagi ng mga bagay, makakahanap tayo ng sapat na magpapasaya sa atin at maging masaya. Kung tayo ay magbigay ng mga ngiti, sila ay ibabalik sa atin. Kung tayo ay magsasalita ng kaaya-aya at masasayang salita, muli silang sasabihin sa atin. Kapag ang mga Kristiyano ay lumilitaw na malungkot at nalulumbay na parang inisip nila ang kanilang sarili na walang kaibigan, nagbibigay sila ng maling impresyon sa relihiyon. Sa ilang mga kaso ang ideya ay naaaliw na ang pagiging masayahin ay hindi naaayon sa dignidad ng Kristiyanong katangian, ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang langit ay lahat ng kagalakan, at kung titipunin natin sa ating mga kaluluwa ang kagalakan ng langit at, hanggat maaari, ipahayag ang mga ito sa ating mga salita at pag-uugali, mas magiging kalugod-lugod tayo sa ating Ama sa Langit kaysa kung tayo ay malungkot at malungkot. Tungkulin ng bawat isa na linangin ang pagiging masayahin sa halip na mag-alala sa kalungkutan at problema. Marami ang hindi lamang nagpapahirap sa kanilang sarili sa ganitong paraan, ngunit isinasakripisyo nila ang kalusugan at kaligayahan sa isang masamang imahinasyon. May mga bagay sa kanilang paligid na hindi kaaya-aya, at ang kanilang mga mukha ay may patuloy na pagsimangot na, mas malinaw kaysa sa mga salita, ay nagpapahayag ng kawalang kasiyahan. Ang mga nakapanlulumong emosyon ay isang malaking pinsala sa kanila sa kalusugan, dahil sa pamamagitan ng paghadlang sa proseso ng panunaw, nakakasagabal sila sa nutrisyon. Bagamat ang kalungkutan at pagkabalisa ay hindi kayang lunasan ang isang kasamaan, maaari silang gumawa ng malaking pinsala, ngunit ang kagalakan at pag-asa, habang binibigyang liwanag nila ang landas ng iba, ay buhay sa mga nakakasumpong sa kanila,
at kalusugan sa kanilang buong laman. Si Mrs. White ay masayahin sa kahirapan. Tandaan, noong 1867 si Elder James White, na nasa kritikal na kondisyon kasunod ng paralytic stroke, ay isang pasyente sa Our Home sa Danceville, New York. Itinuring ng doktor na namamahala sa institusyon ang relihiyon bilang isang nakapanlulumong impluwensya at hinikayat ang kanyang mga pasyente na lumahok sa iba't ibang mga libangan para sa layuning pasayahin sila. Si Mrs. White ay hiniling ng isa sa mga attendant na gumawa ng suscription para sa isang sayaw at inanyayahan na ibaon ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagdalo. Ang mga salita sa itaas ay nagpapahiwatig ng likas na katangian ng kanyang pagtugon sa mungkahi. Nakikita mo ba akong malungkot, nalulungkot, nagrereklamo? Mayroon akong pananampalataya na ipinagbabawal ito. Ito ay isang maling kuro-kuro sa tunay na mithiin ng Kristiyanong katangian at Kristiyanong paglilingkod na humahantong sa mga konklusyong ito. Ang pangangailangan ng tunay na relihiyon ang nagbubunga ng kalungkutan, kawalang pag-asa, at kalungkutan. Sinisikap ng mga time na Kristiyano na tularan si Jesus, sapagkat ang pagiging Kristiyano ay magiging tulad ni Kristo. Talagang mahalaga na magkaroon ng mga tamang konsepto ng buhay ni Kristo, ang mga gawin ni Kristo, upang ang kanyang mga prinsipyo ay maiparami sa atin na magiging katulad ni Kristo. Ang kalahating paglilingkod, pagmamahal sa mundo, pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa walang kabuluhang mga libangan, ay gumagawa ng isang mahiyain, duwag na lingkod, sinusundan niya si Kristo ng malayo. Ang isang taos puso, kusang paglilingkod kay Jesus ay nagbubunga ng isang maaraw na relihiyon. Ang mga sumusunod kay Kristo ay hindi naging malungkot. Kay Kristo ang liwanag at kapayapaan at kagalakan magpakailanman. Kailangan natin ng higit na Kristo at hindi gaanong kamunduhan, higit kay Kristo at hindi gaanong pagkamakasarili. Lumakad bilang mga anak ng liwanag, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maging malungkot o menipin, ni maging magaan at walang kabuluhan. Pinag-aralan na plano ni Satanas na itulak ang mga tao mula sa isang sukdulan patungo sa isa pa. Bilang mga anak ng liwanag, nais ng Diyos na linangin natin ang isang masayahin, masayang espiritu, upang maipakita natin ang mga papuri sa Kanya na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kamanghamanghang liwanag. Panalo sa pagmamahal ng mga bata, smile, mga magulang, ngumiti, mga guro. Kung ang iyong puso ay malungkot, huwag hayaang ibunyag ng iyong mukha ang katotohanan. Hayaan ang sikat ng araw mula sa isang mapagmahal, mapagpasalamat na puso na magpapaliwanag sa mukha. Alisin ang iyong dignidad, ibagay ang iyong sarili sa mga pangangailangan ng mga bata, at gawin silang mahalin ka. Dapat mong makuha ang kanilang pagmamahal, kung ikikintol mo ang katotohanan sa relihiyon sa kanilang puso. Panatilihin ang kaaya-ayang mukha at malambing na tinig, mga magulang, maging masayahin, hindi karaniwan at mura, ngunit maging mapagpasalamat at masunurin sa inyong makalangit na Ama. Wala kang kalayaang ipalabas ang iyong nararamdaman kung may mga bagay na dapat lumabas na nakakairita. Ang panalong pag-ibig ay parang malalim na tubig, na patuloy na umaagos sa pamamahala ng iyong mga anak. Sila ang mga tupa ng kawan ng Diyos. Dalhin ang iyong maliliit na bata kay Kristo. Kung tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maging kaaya-aya, hindi sila dapat magsalita ng masama sa kanila. Turuan ang iyong sarili na magkaroon ng isang kaaya-ayang mukha, at dalhin ang lahat ng tamis at himig na posible sa iyong boses. Ang mga anghel ng Diyos ay laging malapit sa iyong maliliit na bata, at ang iyong malupit na malakas na tono ng pagkabalisa ay hindi kaaya-aya sa kanilang pandinig. Dapat linangin ng ina ang isang masayahin, kuntento, masayang disposisyon. Ang bawat pagsusumikap sa direksyon na ito ay masaganang babayaran kapwa sa pisikal na kapakanan at moral na katangian ng kanyang mga anak. Ang isang masayang espiritu ay magtataguyod ng kaligayahan ng kanyang pamilya at sa isang napakahusay na antas ay mapabuti ang kanyang sariling kalusugan. Lift the shadows and lighten the task. Tingnan ang mga bagay sa isang masayang liwanag, na naghahangad na iyangat ang mga anino na, kung iingatan, ay balot sa kaluluwa. Linangin ang pakikiramay sa iba. Hayaang maneg sa tahanan ang pagiging masayahin, kabaitan, at pagmamahal. Ito ay magdaragdag ng pagmamahal sa mga relihiyosong pagsasanay, at ang mga tungkulin malaki at maliit ay gagawin ng may magaan na puso.
Ang kasiyahang walang levity ay Kristiyanong grasya, maaaring mayroon tayong tunay na dignidad na Kristiyano at kasabay nito ay maging masayahin at kaaya-aya sa ating ugali. Ang pagiging masayahin na walang kabastusan ay isa sa mga biyayang Kristiyano. Kabanata 71, Pagsasalita. Ang boses ay isang talento, ang boses ay isang talentong ipinagkatiwala, at dapat itong gamitin upang tulungan at hikayatin at palakasin ang ating kapwa. Kung ang mga magulang ay iibigin ng Diyos at iingatan ang daan ng Panginoon upang magsagawa ng katarungan at paghatol, ang kanilang wika ay hindi makakaranas ng nakakasakit na sentimentalismo. Ito ay magiging isang tunog, dalisay, na kapagpapatibay na katangian. Nasa bahay man sila o nasa ibang bansa, ang kanilang mga salita ay pipiliin ng mabuti. Sila ay bababa sa walang mura. Ang bawat salita ay may impluwensya. Ang bawat salitang binigkas ng mga ama at ina ay may impluwensya sa mga anak, para sa kabutihan o para sa kasamaan. Kung ang mga magulang ay nagsasalita ng marubdob, kung sila ay nagpapakita ng espiritu na ipinakita ng mga anak ng mundong ito, ibinibilang sila ng Diyos bilang mga anak ng mundong ito, hindi bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Ang isang salita na binibigkas sa takdang panahon ay maaaring maging mabuting binhi sa isip ng kabataan at maaaring magresulta sa pag-akay ng maliliit na paa sa tamang landas. Ngunit ang isang maling salita ay maaaring humantong sa kanilang mga paa sa landas ng kapahamakan. Naririnig ng mga anghel ang mga salita na binibigkas sa tahanan. Sa makatuwid, huwag na huwag mong pag-alitan, ngunit hayaan ang impluwensya ng iyong mga salita na ito ay umakyat sa langit bilang mabangong insenso. Dapat panatilihin ng mga magulang na dalisay at mabango ang kapaligiran ng tahanan sa pamamagitan ng mabubuting salita, na may magiliw na pakikiramay at pagmamahal, ngunit kasabay nito ay dapat silang maging matatag at hindi sumusuko sa prinsipyo. Kung matatag ka sa iyong mga anak, baka isipin nila na hindi mo sila mahal. Ito ay maaari mong asahan, ngunit hindi kailanman nagpapakita ng kalupitan. Ang katarungan at awa ay dapat magkapit kamay, dapat walang pag-aalinlangan o pabigla-bigla na paggalaw. Ang wika ay maging panlabas na pagpapahayag ng loob na biyaya. Ang pangunahing kailangan ng wika ay ito ay dalisay at mabait at totoo, ang panlabas na pagpapahayag ng isang panloob na biyaya. Ang pinakamagandang paaralan para sa pag-aaral ng wikang ito ay ang tahanan. Ang mabubuting salita ay parang hamog at banayad na pagbuhos sa kaluluwa. Sinasabi ng kasulatan tungkol kay Kristo na ang biyaya ay ibinuhos sa kanyang mga labi, upang siya ay makakaalam kung paano magsalita ng salita sa kapanahunan sa kanya na napapagod. At inuutusan tayo ng Panginoon, hayaan ang iyong pananalita ay laging may biyaya, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang kultura ng boses ay dapat ibigay sa tahanan, ang pagtuturo sa vocal culture ay dapat ibigay sa home circle. Dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na magsalita ng malinaw upang maunawaan ng mga nakikinig ang bawat salitang binibigkas. Dapat nilang turuan sila na basahin ang Biblia sa malinaw, natatanging pananalita, sa paraang magpaparangal sa Diyos. At huwag hayaang ang mga lumuluhod sa palibot ng altar ng pamilya ay ilagay ang kanilang mga mukha sa kanilang mga kamay at sa kanilang upuan kapag sila ay nagsasalita sa Diyos. Hayaan silang itaas ang kanilang mga ulo at, nang may banal na sindik at katapangan, pumunta sa trono ng biyaya. Maging dalisay sa pananalita, linangin ang isang malambot at mapanghikayat, hindi isang malupit at diktatorial, tono ng boses. Bigyan ang mga bata ng mga aralin sa kultura ng boses. Sanayin ang kanilang mga gawi sa pananalita, hanggang sa walang magaspang o magaspang na salita ang kusang lalabas sa kanilang mga labi kapag may anumang pagsubok na dumating sa kanila. Ang kultura ng boses ay isang paksa na may malaking kinalaman sa kalusugan ng mga mag-aaral. Ang kabataan ay dapat turuan kung paano huminga ng maayos at kung paano magbasa sa paraang walang dilikas na paylay na darating sa lalamunan at baga, ngunit ang gawain ay dapat ibahagi ng mga kalamnan ng tiyan. Sa pagsasalita mula sa lalamunan, hinahayaan ang tunog na magmula sa itaas na bahagi ng mga organo ng boses, nakakapinsala sa kalusugan ng mga organo na ito at nababawasan ang kanilang kahusayan. Ang mga kalamnan ng tiyan ay dapat gawin ang pinakamabigat na bahagi ng paggawa, ang lalamunan ay ginagamit bilang isang tiyano. Marami na ang namatay na maaaring nabuhay pa kung tinuruan sila kung paano gamitin ng tama ang boses.
Ang tamang paggamit ng mga kalamnan ng tiyan sa pagbabasa at pagsasalita ay magpapatunay ng isang lunas para sa maraming mga paghihirap sa boses at dibdib at ang paraan ng pagpapahaba ng buhay. Ang epekto ng malupit, mapanlait na mga salita, sa isang tahanan kung saan ang mga masasakit, mabalisa, mapang-akit na mga salita ay binibigkas, ang isang bata ay umiiyak ng husto, at sa magiliw nitong mga pakiramdam ay impressed ang mga marka ng kalungkutan at hindi pagkakasundo. Kung gayon, mga ina, hayaang mapuno ng sikat ng araw ang inyong mukha. Ngumiti kung magagawa mo, at ang isip at puso ng sanggol ay magpapakita ng liwanag ng iyong mukha habang ang mikantab na plato ng isang pintor ay naglalarawan ng mga katangian ng tao. Siguraduhin, mga ina, na magkaroon ng nananahan na Kristo upang sa plastik na pag-iisip ng iyong anak ay mahahanga ang banal na wangis. Let there be no jarring note. Hayaan ang anumang bagay na tulad ng alitan o hindi pagkakaunawaan na pumasok sa tahanan. Magsalita ng malumanay. Huwag kailanman taasan ang iyong boses sa kalupitan. Panatilihin ang iyong sarili kalmado. Alisin ang paghahanap ng kamalian at lahat ng kasinungalingan. Sabihin sa mga bata na gusto mong tulungan silang maghanda para sa isang banal na langit, kung saan ang lahat ay kapayapaan, kung saan wala ni isang nakakabinging nota ang maririnig. Maging matyaga sa kanilang mga pagsubok, na maaaring mukhang maliit sa iyo ngunit malaki sa kanila. Kapag ang mga ama at ina ay nagbalik loob, magkakaroon ng lubusang pagbabagong loob sa kanilang mga prinsipyo ng pamamahala. Ang kanilang mga pag-iisip ay mababago, ang kanilang mga dila ay magbabalik loob. Hindi magkakaroon ng malakas, galit na pag-uusap sa tahanan. Ang mga salita ay magiging isang karakter upang aliwin at pagpalain ang nakikinig. Alisin ang lahat ng pangit na katangian sa boses. Dapat nating supilan ang pagmamadali at kontrolin ang ating mga salita, at dito tayo magtamo ng malalaking tagumpay. Maliban kung kontrolin natin ang ating mga salita at ugali, tayo ay mga alipin ni Satanas. Kami ay nagpapasakop sa kanya. Inaakay niya tayong bihag. Ang lahat ng umaalingaw-ngaw at hindi kasiya siya, naiinip, nakakaabala ng mga salita ay isang alay na inihandog sa kanyang satanak na kamahalan. At ito ay isang mamahaling handog, na mas mahal kaysa sa anumang sakripisyong magagawa natin para sa Diyos, dahil sinisira nito ang kapayapaan at kaligayahan ng buong pamilya, sumisira sa kalusugan, at kalaunan ang dahilan ng pagkawala ng buhay na walang hanggan ng kaligayahan. Ang mga salita ba ay magdudulot ng sikat ng araw o anino? Mahalaga na ang mga bata at kabataan ay dapat sanayin na bantayan ang kanilang mga salita at gawa, dahil ang kanilang kilos ay nagdudulot ng sikat ng araw o anino, hindi lamang sa kanilang sariling tahanan, kundi pati na rin sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. Ang kalungkutan ay kadalasang sanhi ng hindi matalinong paggamit ng talento sa pagsasalita. Hindi pinahihintulutan ng salita ng Diyos ang sinuman na magsalita ng malupit, sa gayon ay lumilikha ng hindi kasiya siyang damdamin at kalungkutan sa pamilya. Ang ibang miyembro ng pamilya ay nawawala ng paggalang sa nagsasalita ng ganito, kapag pinipigilan niya ang kanyang damdamin, maaaring makuha niya ang tiwala at pagmamahal ng lahat. Mga kaaya-ayang salita sa mga bata, mga magalang na salita sa mga magulang, hayaan ang mga kaaya-ayang salita lamang ang sabihin ng mga magulang sa kanilang mga anak, at mga magalang na salita ng mga anak sa kanilang mga magulang. Dapat bigyan ng pansin ang mga bagay na ito sa buhay tahanan, sapagkat kung, sa kanilang pagbuo ng pagkatao, ang mga bata ay bumuo ng tamang mga gawi, magiging mas madali para sa kanila na turuan ng Diyos at maging masunurin sa kanyang mga kinakailangan. Iwasan ang kabastusan sa bawat anyo, mga ama at ina, asawang lalaki at babae, mga kapatid, huwag turuan ang inyong sarili sa linya ng kahalayan ng pagkilos, salita, o pag-iisip. Ang mga magaspang na kasabihan, mababang pagbibiro, kawalan ng kagandahang asal at tunay na kagandahang loob sa buhay tahanan, ay magiging pangalawang kalikasan sa iyo at hindi ka nababagay sa lipunan ng mga taong nagiging banal sa pamamagitan ng katotohanan. Ang tahanan ay napakasagrado ng isang lugar para marumihan ng kahalayan, pagrereklamo, at iskandalo. Patahimikin ang masamang salita, iwaksi ang hindi banal na kaisipan, sapagkat tinitimbang ng tunay na saksi ang bawat salita, binibigyang halaga ang bawat kilos, at ipinapahayag, alam ko ang iyong mga gawa. Ang mababa, mura, karaniwang usapan ay hindi dapat makahanap ng lugar sa pamilya.
Kapag ang puso ay dalisay, ang mayamang kayamanan ng karunungan ay dadaloy. Magpakasawa sa walang kalokohan na pakikipag-usap sa iyong bahay. Maging ang napakaliit na mga bata ay makikinabang sa pamamagitan ng ang anyo ng mabubuting salita. Ngunit ang walang kabuluhan at walang kabuluhang mga salita na pinagpalitan ng ama at ina ay haantong sa parehong uri ng mga salita sa mga anak, habang ang tama, tapat, totoo, at seryosong mga salita ay haantong sa gayon din sa lahat ng sambahayan at haantong din sa tamang pagkilos. Ang kasamaan ng galit, mabilis na mga salita. Kapag nagsasalita ka ng mga galit na salita sa iyong mga anak, tinutulungan mo ang layunin ng kaaway ng lahat ng katwiran. Hayaan ang bawat bata na magkaroon ng patas na pagkakataon mula pagkabata. Ang gawain ng pagtuturo ay dapat magsimula sa pagkabata, hindi sinamahan ng kalupitan at pagkabalisa, ngunit sa kabaitan at pagtitiyaga, at ang pagtuturong ito ay dapat ipagpatuloy sa lahat ng kanilang mga taon hanggang sa pagkalalaki at pagkababae. Hayaang hanapin ng bawat pamilya ang Panginoon sa same time na panalangin para sa tulong na gawin ang gawain ng Diyos. Hayaang madaig nila ang mga ugali ng padalos-dalos na pananalita at ang pagnanais na sisihin ang iba. Hayaang mag-aral sila upang maging mabait at magalang sa tahanan, upang bumuo ng mga ugali ng pagiging maalalahanin at pangangalaga. Anong pinsala ang naidulot sa bilog ng pamilya sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang walang pasensya? Sapagkat ang walang pasensya na pagbigkas ng isa ay humahantong sa isa pa sa pagsagot sa parehong espiritu at paraan. Pagkatapos ay dumating ang mga salita ng paghihiganti, mga salita ng pagbibigay katwiran sa sarili, at ito ay sa pamamagitan ng gayong mga salita na ang isang mabigat, nakakapangit na pamatok ay ginawa para sa iyong leeg, sapagkat ang lahat ng mapait na salita na ito ay babalik sa isang masamang ani sa iyong kaluluwa. Ang mga mahihirap na salita ay tumatak sa puso sa pamamagitan ng tainga, na nagmumulat sa buhay ng pinakamasamang pagnanasa ng kaluluwa at tinutukso ang mga lalaki at babae na labagin ang mga utos ng Diyos. Ang mga salita ay parang mga binhing itinanam. Mga madamdaming salita isang uri ng pagmumura, sa mga miyembro ng maraming pamilya ay may nakagawian na magsalita ng maluwag, walang ingat na mga bagay, at ang ugali ng panunukso, ng pagsasalita ng mga masasakit na salita, ay nagiging mas malakas at lumalakas habang ito ay pinapakasawa, at sa gayon ay maraming hindi kanais-nais na mga salita ang binibigkas na ayon sa utos ni Satanas at hindi ayon sa utos ng Diyos. Ang nag-aapoy na mga salita ng pagsinta ay hindi kailanman dapat gawin, sinalita, dahil sa paningin ng Diyos at ng mga banal na anghel sila ay parang uri ng panunumpa. Kung paano nawala ng kumpiyansa ng kanyang mga anak ang isang ama, kapatid ko, ang iyong mapang-akit na mga salita ay nakakasakit sa iyong mga anak. Sa kanilang pag-unlad sa mga taon, ang kanilang hilig na pamuna ay lalago. Ang paghahanap ng mali ay sinisira ang iyong buhay at umaabot ito sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Ang iyong mga anak ay hindi hinihikayat na bigyan ka ng kanilang pagtitiwala o kilalanin ang kanilang mga pagkakamali, dahil alam nila na ang iyong mahigpit na pagsaway ay tiyak na susunod. Ang iyong mga salita ay madalas na parang isang mapanglo na granizo na sumisira sa malambot na mga halaman. Imposibleng tansyahin ang pinsalang nagawa. Ang iyong mga anak ay nagsasagawa ng panlilinlang upang maiwasan ang mga mahihirap na salita na iyong binibigkas. Iiwas sila sa katotohanan para makatakas sa pagsisiyasat at parusa. Ang isang mahirap, malamig na utos ay hindi makakabuti sa kanila. Isang iminungkahi na pangako, mabuti para sa bawat tao na pumirma ng isang pangako na magsalita ng mabait sa kanyang tahanan, upang hayaan ang batas ng pag-ibig na mamuno sa kanyang pananalita. Mga magulang, huwag magmadaling magsalita. Kung ang iyong mga anak ay gumawa ng mali, itama sila, ngunit hayaan ang iyong mga salita ay puno ng lamang at pagmamahal. Sa tuwing papagalitin ka, nawawalan ka ng mahalagang pagkakataon na magbigay ng aral sa pagtitiis at pasensya. Hayaan ang pag-ibig ang maging pinakatanyag na tampok sa iyong pagwawasto ng mali. Pag-uusap sa mesa, ilang pamilya ang tinitimplahan ng pagdududa at pagtatanong ang kanilang mga pagkain sa araw-araw. Pinaghiwa-hiwalay nila ang mga karakter ng kanilang mga kaibigan at inihahain sila bilang isang masarap na dessert. Ang isang mahalagang paninirang puri ay ipinapasa sa paligid ng pisara upang magkomento, hindi lamang ng mga matatanda, kundi ng mga bata. Sa bagay na ito ang Diyos ay hindi pinarangalan.
Sa tahanan ang diwa ng pamimintas at paghahanap ng kamalian ay dapat na walang lugar. Ang kapayapaan ng tahanan ay masyadong sagrado para masiraan ng espiritong ito. Ngunit gaano kadalas, kapag nakaupo sa hapagkainan, ang mga miyembro ng pamilya ay dumadaan sa isang ulam ng pamimintas, paghahanap ng kamalian, at iskandalo. Kung si Kristo ay darating ngayon, hindi ba niya makikita ang marami sa mga pamilyang nag-aangking Kristiyano na pinahahalagahan ng diwa ng pamimintas at kawalang kabaitan? Ang mga miyembro ng naturang pamilya ay hindi handang makiisa sa pamilyang nasa itaas. Hayaang ang pag-uusap sa family board ay naisip na mag-iwan ng mabangong impluwensya sa isipan ng mga bata. Tsismis at kwentuhan, nakatatakot ang tingin natin sa kanibal na nagpapakain sa mainit pa rin at nanginginig na laman ng kanyang biktima, ngunit ang mga resulta ba ng gawaing ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa paghihirap at pagkasira na dulot ng maling pagkilala sa motibo, pagdidilim ng reputasyon, paghiwa-hiwalay ng pagkatao. Hayaang matutuhan ng mga bata, at pati na rin ang kabataan, kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang diwa ng tsismis at pagkukwento ay isa sa mga espesyal na ahensya ni Satanas upang maghasik ng alitan at alitan, upang paghiwalayin ng mga kaibigan, at upang pahinain ang pananampalataya ng marami sa pagiging totoo ng ating mga posisyon. Ang paghahasik ng mga binhi ng kawalang pagtitiwala ay isang tulong sa kaaway, likas sa tao ang magsalita ng matatalas na salita. Yaong mga sumusuko sa hilig na ito ay nagbubukas ng pinto para makapasok si Satanas sa kanilang mga puso at upang madali silang maalala ang mga pagkakamali at kamalian ng iba. Ang kanilang mga pagkukulang ay pinag-isipan, ang kanilang mga pagkukulang ay binibigyang pansin, at ang mga salita ay binibigkas na nagiging sanhi ng kawalan ng pagtitiwala sa isang gumagawa ng kanyang makakaya upang matupad ang kanyang tungkulin bilang isang manggagawa kasama ng Diyos. Kadalasan ang mga binhi ng kawalan ng tiwala ay inihahasik dahil iniisip ng isang tao na dapat siya ay pinapaboran ngunit hindi. Ang Diyos ay tumatawag sa mga mananampalataya na itigil ang paghahanap ng mali, na itigil ang pagmamadali, hindi magandang pananalita. Mga magulang, maging mabait at kaaya-aya ang mga salita na sinasabi ninyo sa inyong mga anak, upang ang mga anghel ay matulungan ninyo sa paglapit sa kanila kay Kristo. Ang isang lubusang reformasyon ay kailangan sa tahanan ng simbahan. Hayaan itong magsimula ng sabay-sabay. Hayaang matigil ang lahat ng pag-ungol at pagkabalisa at pag-aaway. Isinara ng mga nababalisa at nanggigalit ang mga anghel ng langit at nagbubukas ng pinto sa masasamang anghel. Isang panawagan para sa pagtitiis at pagpigil ng magulang, mga magulang, kapag nakakaramdam ka ng pagkabalisa, hindi ka dapat gumawa ng napakalaking kasalanan para lason ang buong pamilya sa mapanganib na pagkamayamutan. Sa gayong mga panahon ay magtakda ng dobleng pagbabantay sa inyong sarili, at magpasya sa inyong puso na huwag masaktan ng inyong mga labi, na kayo ay magsasabi lamang ng mga kaaya-aya at masasayang salita. Sabihin sa inyong sarili, hindi ko sisirain ang kaligayahan ng aking mga anak sa pamamagitan ng isang nakababahalang salita. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong sarili, lalakas ka. Ang iyong nervous system ay hindi magiging sensitibo. Mapalalakas ka ng mga alituntunin ng tama. Ang kamalayan na tapat mong ginagampanan ng iyong tungkulin ay magpapalakas sa iyo. Ang mga anghel ng Diyos ay ngingiti sa iyong mga pagsisikap at tutulungan ka. Mga ama at ina, magsalita ng mabait sa inyong mga anak, tandaan kung gaano ka sensitibo, kung gaano kaliit ang iyong matitiis na sisihin, magmuni-muni, at alamin na ang iyong mga anak ay katulad mo. Yaong hindi mo kayang tiisin ay huwag mong ipatong sa kanila. Kung hindi mo kayang tiisin ang pagsisisi at sisihin, gayon din ang iyong mga anak, na mas mahina kaysa sa iyo at hindi kayang magtiis. Hayaan ang iyong mga kaaya-aya, masasayang salita na maging tulad ng mga sinag ng araw sa iyong pamilya. Ang mga bunga ng pagpipigil sa sarili, pagiging maalalahanin, at maingat sa iyong bahagi ay magiging isang daang ulit. Panahon ng katahimikan o awit, darating ang mga pagsubok, totoo, maging sa mga ganap na nakatalaga. Ang pasensya ng pinakamaraming pasyente ay masusubok ng husto. Ang asawang lalaki o ang asawang babae ay maaaring magbigkas ng mga salita na maaaring makapukaw ng padalos-dalos na tugon, ngunit hayaang tumahimik ang sinasalita. Sa katahimikan ay may kaligtasan.
Kadalasan ang katahimikan ay ang pinakamatinding pagsaway na maaaring ibigay sa nagkasala sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Kapag sila, ang mga bata at kabataan, ay nawalan ng pagpipigil sa sarili at nagsasalita ng mga salita na madamdamin, ang isang saloobin ng katahimikan ay kadalasang pinakamabuting landasin, hindi sumasagot sa linya ng pagsaway o argumento o pagkondena. Ang pagsisisi ay darating sa lalong madaling panahon. Ang katahimikan na ginto ay kadalasang makakagawa ng higit pa sa lahat ng mga salitang mabibigkas. Kapag ang iba ay naiinip, nabalisa, at nagrereklamo dahil hindi nasusupol ang sarili, magsimulang kantahin ang ilan sa mga awit ng sayon. Habang si Kristo ay gumagawa sa upuan ng karpintero, kung minsan ay napapalibutan siya ng iba, sinusubukan na siya ay maiinip, ngunit sisimulan niya ang pag-awit ng ilan sa mga magagandang salmo. At bago nila napagtanto kung ano ang kanilang ginagawa, nakiisa na sila sa kanya sa pag-awit, na impluwensyahan, kumbaga, ng kapangyarihan ng banal na espiritu na naroroon. Ang labanan para sa pagpipigil sa sarili sa pananalita, ang Diyos ay nangangailangan ng mga magulang, sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili, sa pamamagitan ng isang halimbawa ng matatag na pagbuo ng pagkatao, na magpalaganap ng liwanag sa loob ng agarang bilog ng kanilang sariling maliit na kaon. Walang maliit na bagay, karaniwang pag-uusap ang dapat pagbigyan. Tinitingnan ng Diyos ang bawat lihim na bagay ng buhay. Sa pamamagitan ng ilan, ang patuloy na labanan ay pinananatili para sa pagpipigil sa sarili. Araw-araw sila ay nagsusumikap ng tahimik at may panalangin laban sa kalupitan ng pananalita at init ng ulo. Ang mga pagsusumikap na ito ay maaaring hindi kailanman pahalagahan ng mga tao. Maaaring hindi sila makakuha ng papuri mula sa mga labi ng tao para sa pagpigil sa padalos-dalos na mga salita na hinahangad para sa pagbigkas. Hindi kailanman makikita ng mundo ang mga pananakop na ito, at kung magagawa nito, hahamakin lamang nito ang mga mananakop. Ngunit sa tala ng langit sila ay nakarehistro bilang mga mananagumpay. May isa na sumasaksi sa bawat lihim na labanan at bawat tahimik na tagumpay, at sinabi niya, siya na mabagal sa pagkagalit ay maigi kaysa sa makapangyarihan, at siyang nagpupuno sa kanyang espiritu kaysa sa sumasakop sa isang lungsod. Kung tumanggi kang bumagyo o mabalisa o pag-alitan, ituturo sa iyo ng Panginoon ang daan. Tutulungan kanya na gamitin ang talento sa pananalita sa paraang tulad ng kay Kristo na ang mahahalagang katangian ng pagtitiyaga, kaliwan, at pagmamahal ay madadala sa tahanan. Kabanata 72, Pagiging mapagpatuloy maaaring mga anghel. Naaaliw ngayon, ang Biblia ay nagbibigay ng malaking diin sa kaugalian ng pagkamapagpatuloy. Hindi lamang ito nag-uutos ng mabuting pakikitungo bilang isang tungkulin, ngunit ito ay nagpapakita ng maraming magagandang larawan ng paggamit ng biyayang ito at ang mga pagpapalang dulot nito. Nangunguna sa mga ito ang karanasan ni Abraham. Ang mga gawang ito ng kagandahang loob na inisip ng Diyos na may sapat na kahalagahan upang itala sa kanyang salita, at mahigit 1,000 taon na ang lumipas ay tinukoy sila ng isang kinasihang apostol, huwag ninyong kalilimutan ang pag-aliw sa mga estranghero, sapagkat sa gayon ang ilan ay umani ng mga anghel ng hindi nalalaman. Ang pribilehiyong ipinagkaloob kina Abraham at Lot ay hindi ipinagkait sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa mga anak ng Diyos, maaari din nating tanggapin ang kanyang mga anghel sa ating mga tahanan. Maging sa ating panahon ng mga anghel sa anyong tao ay pumapasok sa mga tahanan ng mga tao at sila ay naaaliw. At ang mga Kristiyanong namumuhay sa liwanag ng mukha ng Diyos ay laging sinasamahan ng hindi nakikitang mga anghel, at ang mga banal na nilalang na ito ay nag-iiwan sa kanila ng isang pagpapala sa ating mga tahanan. Mga napabayaang oportunidad at pribilehiyo, ang mapagmahal sa mabuting pakikitungo, ay kabilang sa mga detalye na ibinigay ng banal na espiritu bilang pagmamarka sa isang mananagot sa simbahan. At sa buong simbahan ay ibinigay ang utos, gamitin ang pagkamapagpatuloy sa isa't isa ng walang sama ng loob. Kung paanong ang bawat tao ay tumanggap ng kaloob, ay gayon din maglingkod sa isa't isa, gaya ng mabubuting kitiwalaan ng sari-saring biyaya ng Diyos. Ang mga paalala na ito ay kakaibang napabayan. Kahit na sa mga nag-aangking Kristiyano ay hindi gaanong ginagamit ang tunay na pagkamapagpatuloy. Sa ating sariling mga tao ang pagkakataong magpakita ng mabuting pakikitungo ay hindi itinuturing na nararapat bilang isang pribilehiyo at pagpapala. Napakaliit ng pakikisalamuha,
napakaliit ng disposisyon para magbigay ng puwang para sa 2 o 3 pa sa lupo ng pamilya ng walang kahihiyan o parada. Hindi sapat na mga paumanhin, narinig ko na marami ang nagdahilan sa kanilang sarili sa pag-anyaya sa kanilang mga tahanan at puso ng mga banal ng Diyos. Aba, wala akong naihanda, wala akong niluto, kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. At sa lugar na iyon ay maaaring may iba pang dahilan na naimbento para sa hindi pagtanggap sa mga nangangailangan ng mabuting pakikitungo, at ang damdamin ng mga bisita ay labis na nagdadalamati, at sila ay umalis ng may hindi kasiya siyang mga impresyon tungkol sa pagkamapagpatuloy ng mga nag-aangking kapatid na ito. Kung wala kang tinapay, kapatid na babae, tularan ang kaso na ipinakita sa Biblia. Pumunta ka sa iyong kapitbahay at sabihin, "Kaibigan, pahiram ka sa akin ng 3 tinapay, sapagkat ang isang kaibigan ko sa kanyang paglalakbay ay naparito sa akin, at wala akong maihain sa kanya." Wala kaming isang halimbawa ng kakulangan ng tinapay na ito na ginawang dahilan upang tanggihan ang pagpasok sa isang aplikante. Nang si Elias ay dumating sa balo ng Sarepta, ibinahagi niya ang kanyang subo sa propeta ng Diyos, at siya ay gumawa ng isang himala at naging sanhi na sa gawaing iyon ng paggawa ng tahanan para sa kanyang lingkod at pagbabahagi ng kanyang subo sa kanya, siya mismo ay nabuhay, at ang kanyang buhay at ng kanyang anak ay napanatili. Ito ay magpapatunay sa kaso ng marami, kung gagawin nila ito ng may kagalakan, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ilan ay nagsusumamo sa kanilang mahinang kalusugan, gusto nilang gawin kung mayroon silang lakas. Napakatagal ng kinulong ng mga ito ang kanilang sarili sa kanilang sarili at labis na inisip ang sarili nilang kaawa-awang damdamin at labis na napag-usapan ang kanilang mga pagdurusa, pagsubok, at paghihirap na ito ang kanilang kasalukuyang katotohanan. Wala silang ibang maisip kundi ang sarili, gaano man karami ang nangangailangan ng simpatiya at tulong. Ikaw na nagdurusa sa mahinang kalusugan, may lunas para sa iyo. Kung banibihisan mo ang hubad at dadalhin mo sa iyong bahay ang dukha na itinapon at ibibigay mo ang iyong tinapay sa nagugutom, kung magkagayo'y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay lilito na madali. Ang paggawa ng mabuti ay isang mahusay na lunas sa sakit. Yaong mga nakikibahagi sa gawain ay inaanyayahang tumawag sa Diyos, at ipinangako niya ang kanyang sarili na sasagutin sila. Ang kanilang kaluluwa ay mabubusog sa tagtuyot, at sila'y magiging parang nadidilig na halamanan, na ang tubig ay hindi nagkukulang. Mga pagpapala na nawawala dahil sa makasariling pagiging exclusive, ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa makasariling interes na kadalasang ipinapakita para sa ako at sa aking pamilya. Bawat pamilya na nagmamahal sa espiritong ito ay kailangang magbalik loob sa pamamagitan ng dalisay na mga alituntuning ipinakita sa buhay ni Kristo. Yaong mga nagkulong sa kanilang sarili, na hindi gustong maakit upang aliwin ang mga bisita, ay nawawalan ng maraming pagpapala. Naghihintay ang mga anghel kung tatanggapin natin ang mga pagkakataong magagawa natin ng mabuti, naghihintay kung pagpapalain ba natin ang iba, na sila naman ay pagpalain tayo. Ang Panginoon mismo ang gumawa sa atin na magkaiba, may mahirap, may mayaman, may naghihirap, upang lahat ay magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng pagkatao. Ang mga dukha ay sadyang pinahintulutan na maging gayon ng Diyos, upang tayo ay masubak at mapatunayan at mapaunlad kung ano ang nasa ating mga puso. Kapag ang espiritu ng mabuting pakikitungo ay namatay, ang puso ay nagiging paralisado sa pagkamakasarili. Kanino dapat palawakin ang pagiging mapagpatuloy? Ang ating mga panlipunang libangan ay hindi dapat pangasiwaan ng mga dikta ng makamundong kaugalian, kundi ng Espiritu ni Kristo at ng pagtuturo ng kanyang salita. Ang mga Israelita, sa lahat ng kanilang kasiyahan, ay kasama ang mga dukha, ang dayuhan, at ang Levita, na kapwa-katulong ng saserdote sa santuwaryo at isang relihiyosong guro at misyonero. Ang mga ito ay itinuring na mga panauhin ng mga tao, upang ibahagi ang kanilang mabuting pakikitungo sa lahat ng okasyon ng panlipunan at relihiyosong pagsasaya, at magiliw na inaalagaan sa may sakit o nangangailangan. Ito ay tulad ng mga ito na dapat nating tanggapin sa ating mga tahanan. Gaano kalaki ang magagawa ng gayong pagtanggap upang pasayahin at hikayatin ang misyonero na nurse o ang guro, ang inaasikaso, masipag sa trabaho, o ang mahihina at matanda, na madalas na walang tahanan at nahihirapan sa kahirapan at maraming panghihina ng loob. Kapag naghahanda ka ng hapunan o hapunan, sabi ni Kristo, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid,
ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang iyong mayayamang kapitbahay, baka sila rin ay mag-utos sa iyo muli, at isang kabayaran ay gawin sa iyo. Datapwat pagka ikaw ay nagdaraos ng isang piging, tawagin mo ang mga dukha, ang mga pingko, ang mga paylay, ang mga bulag, at ikaw ay pagpapalain, sapagkat hindi ka nila kayang gantihan, sapagkat gagantihan ka sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid. Ang mga ito ay mga panauhin na walang malaking pasanin na matanggap sa iyo. Hindi mo kakailanganing magbigay para sa kanila ng detalyado o mamahaling libangan. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang pagsisikap sa pagpapakita. Ang init ng isang magiliw na pagtanggap, isang lugar sa iyong fireside, isang upuan sa iyong tahanan na mesa, ang pribilehyo ng pagbabahagi ng pagpapala ng oras ng panalangin, ay sa marami sa mga ito ay magiging parang isang sulyap sa langit. Ang aming mga pakikiramay ay upang umapaw sa mga hangganan ng sarili at ang mga pader ng pamilya. May mga mahalagang pagkakataon para sa mga taong gagawing pagpapala sa iba ang kanilang mga tahanan. Ang impluwensyang panlipunan ay isang kahangahangang kapangyarihan. Magagamit natin ito, kung gugustuhin natin, bilang isang paraan ng pagtulong sa mga nasa paligid natin. Isang kanlungan para sa natuksong kabataan, ang ating mga tahanan ay dapat maging isang lugar ng kanlungan para sa mga kabataang tinutukso. Marami ang nakatayo sa paghihiwalay ng mga daan. Ang bawat impluwensya, bawat impresyon, ay tumutukoy sa pagpili na humuhubog sa kanilang kapalaran dito at sa kabilang buhay. Inaanyayahan sila ng kasamaan. Ang mga resort nito ay ginawang maliwanag at kaakit-akit. May welcome sila sa bawat darating. Ang lahat sa atin ay mga kabataang walang tahanan at marami na ang mga tahanan ay walang matulungin, nakapagpapasiglang kapangyarihan, at ang mga kabataan ay naaanod sa kasamaan. Bumababa sila sa kapahamakan sa loob ng mismong anino ng sarili nating mga pintuan. Ang mga kabataang ito ay nangangailangan ng kamay na nakaunat sa kanila bilang pakikiramay. Ang mga mabubuting salita na binigkas lamang, ang kaunting atensyong ibinibigay lamang, ay tanggihan ng mga ulap ng mga tukso na kumukuha sa kaluluwa. Ang tunay na pagpapahayag ng pakikiramay na ipinanganak sa langit ay may kapangyarihang buksan ng pintuan ng mga puso na nangangailangan ng halimuyak ng mga salita na tulad ng kay Kristo at ang simple, maselang dampi ng diwa ng pag-ibig ni Kristo. Kung magpapakita tayo ng interes sa mga kabataan, anyayahan sila sa ating mga tahanan, at palibutan sila ng masayang impluwensya, matulungin, marami ang malugod na ibabalik ang kanilang mga hakbang patungo sa pataas na landas. Panatilihin ang simplicity ng pamilya, kapag dumarating ang mga bisita, gaya ng madalas nilang dadating, hindi sila dapat pahintulutang makuha ang lahat ng oras at atensyon ng ina, dapat unahin ang temporal at espiritual na kapakanan ng kanyang mga anak. Ang oras ay hindi dapat gamitin sa paghahanda ng mga masaganang cake, pie, at hindi malusog na pagkain para sa mesa. Ito ay isang karagdagang gastos, at marami ang hindi kayang bayaran ito. Ngunit ang mas malaking kasamaan ay nasa halimbawa. Hayaang mapangalagaan ang pagiging simple ng pamilya. Huwag subukang magbigay ng impresyon na maaari mong mapanatili ang isang estilo ng pamumuhay na talagang lampas sa iyong makakaya. Huwag subukang ipakita kung ano ang hindi, alinman sa iyong paghahanda sa mesa o sa iyong mga asal. Bagamat dapat mong pakitunguhan ng may kabaitan ang iyong mga bisita at gawin silang komportable, dapat mong tandaan na ikaw ay isang guro sa maliliit na bata na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pinagmamasdan kanila, at walang lakad mo ang dapat idirekta ang kanilang mga paa sa maling paraan. Maging sa iyong mga bisita kung ano ka sa iyong pamilya araw-araw, kaaya-aya, maalalahanin, at magalang. Sa ganitong paraan ang lahat ay maaaring maging mga tagapagturo, isang halimbawa ng mabubuting gawa. Sila ay nagpapatotoo na may isang bagay na mas mahalaga kaysa panatilihin ang isip sa kung ano ang kanilang kakainin at iinuman at kung ano ang kanilang isusuot. Panatilihin ang mapayapa, matahimik na kapaligiran, magiging mas masaya at mas kapakipakinabang kung ang ating buhay tahanan at pakikipagtalik ay pinamamahalaan ng kaamuan at kapayakan ni Kristo. Sa halip na magpagal para ipakita upang pukawin ang paghanga o inggit ng mga bisita, dapat nating sikaping pasayahin ang lahat sa ating paligid sa pamamagitan ng ating kagalakan, pakikiramay, at pagmamahal. Hayaang makita ng mga bisita na tayo ay nagsusumikap na umayon sa kalooban ni Kristo. Hayaan silang makita sa atin, kahit na ang ating kalagayan ay mapagpakumbaba,
isang diwa ng kasiyahan at pasasalamat. Ang mismong kapaligiran ng isang tunay na Kristiyanong tahanan ay yaong ng kapayapaan at katahimikan. Ang gayong halimbawa ay hindi magiging walang bisa. Isang account sa gastos ang iniingatan sa langit, si Kristo ay nag-iingat ng isang account ng bawat gastos na natamo sa paglilibang para sa kanyang kapakanan. Siya ang nagbibigay ng lahat ng kailangan para sa gawaing ito. Yaong mga alang-alang kay Kristo ay nagpapasaya sa kanilang mga kapatid, na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang maging kapaki-pakinabang ang pagdalaw sa kanilang mga panauhin at sa kanilang sarili, ay itinala sa langit bilang karapat-dapat sa mga natatanging pagpapala. Si Kristo ay nagbigay sa kanyang sariling buhay ng isang aral ng pagkamapagpatuloy. Nang napapaligiran ng nagugutom na karamihan sa tabi ng dagat, hindi niya sila pinapunta sa kanilang mga tahanan. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Mateo Kapitulo 14 versikulo 16. At sa pamamagitan ng isang gawa ng malikhaing kapangyarihan siya ay nagtustos ng pagkain na sapat upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ngunit gaano kasimple ang pagkain na ibinigay. Walang mga luho. Siya na nagtataglay ng lahat ng kayamanan ng langit sa kanyang utos ay maaaring ikalat para sa mga tao ang isang masaganang hapunan. Ngunit ibinibigay lamang niya ang makakasapat sa kanilang pangangailangan, ang pang-araw-araw na pagkain ng mga mangingisda sa paligid ng dagat. Kung ang mga tao ngayon ay simple sa kanilang mga gawi, namumuhay ayon sa mga batas ng kalikasan, magkakaroon ng saganang panestos para sa lahat ng pangangailangan ng pamilya ng tao. Magkakaroon ng mas kaunting mga haka-haka na gusto at mas maraming pagkakataon na gumawa sa mga paraan ng Diyos. Ang kahirapan ay hindi kailangang pigilan tayo sa pagpapakita ng mabuting pakikitungo. Dapat nating ibigay kung ano ang mayroon tayo. May mga naghihirap para sa kabuhayan at nahihirapang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, ngunit mahal nila si Jesus sa katauhan ng kanyang mga banal at handang magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya, sinusubukang gawing kapaki-pakinabang ang kanilang mga pagbisita. Sa family board at sa family altar ang mga bisita ay malugod na tinatanggap. Ang panahon ng panalangin ay nagbibigay ng impresyon sa mga tumatanggap ng libangan, at kahit isang pagbisita ay maaaring mga hulugan ng pagliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan. Para sa gawaing ito ang Panginoon ay gumagawa ng pagtutuos, na nagsasabi, "Ako ay magbabayad." Gumising sa mga oportunidad, gumising, mga kapatid. Huwag matakot sa mabubuting gawa. Huwag tayong manggapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo, kung hindi tayo manghihina. Huwag hintiyang masabihan ang iyong tungkulin. Buksan ang iyong mga mata at tingnan kung sino ang nasa paligid mo, kilalanin ninyo ang inyong sarili sa mga walang magawa, naghihirap, at nangangailangan. Huwag itago ang iyong sarili mula sa kanila, at huwag hanapin na isara ang kanilang mga pangangailangan. Sino ang nagbibigay ng mga patunay na binanggit sa Santiago, ng pagkakaroon ng dalisay na relihiyon, walang bahid ng pagkamakasarili o katiwalian? Sino ang sabik na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang tumulong sa dakilang plano ng kaligtasan? Dito nagtatapos ang seksyon 15, Kabanata 69 hanggang Kabanata 72. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.